Okay, last vlog bago tayo matulog. So, ito yung tinatawag na yung Shares. Yung Shares yung unang pumasok dun sa Big Four. So, yung duo ni Charlie, tsaka ni Charlie Fleming at tsaka ni Esnir Ranolio, yun yung unang pumasok dito sa PBB Collab Big Four. Sila yung unang duo. So, ito kasi first lang na duo to, pero sila yung unang pumasok dun sa Big Four. So, marami dito nagpapatunay na maraming bagay ang misleading. Kumbaga sa basketball, misdirection plays. Okay? Akala ko papasok is Rawi. Rawi and Breka. Rawi, Breka, and then Dasby. No? Pero hindi. Hindi pumasok yung Rawi. Hindi pumasok yung Asver, hindi pumasok yung Dasby. No, yung Shares yung pumasok. Kasi yun yung sinasabi ko na kahit anong gawin mo sa social media, iba pa rin yung actual na nakikita. Okay? Sa house challengers at saka dun sa housemates. Tingnan mo, kahit yung house challengers, yung ex-housemates, nalalait dahil sinasagot sila eh. Nakakatikim din yung house challenger eh, yung duo challengers ng masasakit na salita. Pero alam nila dahil nakasama nila yung housemates sa loob ng bahay. During the duration of their stay, nakakasama nila yung housemates. Diba? Malalaman nila kung sino yung totoo sa kanila at sino yung hindi. And yun na nga sinasabi ko, maraming misleading. Kahit sabihin mo sa social media na hindi ka ganun, kahit sabihin mo harap-harapan sa tao hindi ka ganun, but people feel you. People recognize your gestures. They recognize you. Alam nila kung authentic ka, nababasa nila kung sino ka. So hindi mo pwedeng pagkatiwalaan na kilala mo yung sarili mo because you don't fully know yourself 100%. Siguro 90 or 95% kilala mo yung sarili mo, but the remaining 5% siguro hindi mo makikilala yun, hindi mo malalaman yun kung hindi dahil sa ibang tao. Because yung ibang tao na yun is tinulungan ka o pinush ka. Hindi yung ibang tao, hindi yung magulang mo o yung kamag-anak mo, hindi, totally ibang tao. At sa PBB, pinupush ka ng mga tao na hindi mo kaano-ano. Okay? Mananaman ng tao yan, whether kahit kaano, kung yun nga kaano-ano mo, nababasa ka, di, what more yung sa ibang tao. Kasi yung sa ibang tao, sa kamag-anak mo, may subjective pa eh. Kasi mahal ko yan, kamag-anak ko yan, anak ko yan, nanay ko yan, tatay ko yan, pamangkin ko yan, pinsang ko yan, diba? Pero tatanggalin mo yung mga yun, ano yung sasabihin sa ng ibang tao? Whether or not yun, maraming misleading na bagay. At yung Shares, yun yung misleading, si Esnir, nahihirapan sa task. Pasmado yung kamay ni Esnir. Ito si Charlie, maraming nag-underestimate kasi bata. Ilang taon lang si Charlie? 17 years old. Bagi 18 or even 16 years old. Bata lang yan. Pero maraming nag-underestimate. Hindi nga piniling final duo eh, kasi bata. O, di ba? Hindi nyo pinili, pero bakit pinili na final four duo? Okay, yung mga pumili sa kanila is yung ex-housemate, hindi yung kasama pa nila currently sa loob ng bahay. Ang pumili sa kanila is yung dating housemates. Majority of the ex-housemates, nakita yon. Lalo na yung first evictee na si AC tsaka si Charlie kasi 3 weeks lang silang nandun. So, ibig sabihin doon sa 3 weeks na yon, nakita nila kung Big Four material na itong si Esnir at saka si Charlie, and siguro napapanood nila. Kasi
ano yun eh, kahit magpa-lie detector test ka eh. Kahit magpa-lie detector test ka, at okay, maaring sa lie detector test o sa polygraph magsabi ka ng sasabihin truth, ganon, thumbs up yung result ng polygraph, pero sinasabi rin nila time is the ultimate truth teller. Time lang ang makapagsasabi kung tama ka o mali, kasi the polygraph, ang basis nun is question. Pero paano kung ang question is misleading? Katulad nitong Chares. Si Charlie kasi is teenager, si Esnir kasi is alam naman natin kung bakit. Si Esnir, magaling lang siya makisama. Si light of the house, ibig sabihin, siya yung happy pill, dun lang siya nakikita. Pero sa tingin ko, yun yung nagdala sa kanila sa Big Four. Kasi ikaw ba naman makwarantine ka sa Big Brother house tapos walang nagpapasaya? So hindi nyo dapat minamaliit yun. At saka nakikita yung purpose eh. Di ba? Kasi yung misleading is mahina sa taas, pasmado yung kamay, and then bata. Pag bata, immature. Di ba? Pero lumalabas, sinong nasa Big Four? At hindi boto yun ha. Kasi sinasabi ko, kasi yung may mga bagay na misleading. Although, sa bagay na to is, ito siya, pero kung titingnan mo sa ibang angulo, hindi. Kasi, there are things that, hindi pasok dun sa definition. When you define things, pag hindi pasok to sa definition na yun, hindi na tama. Pero when you look at it from another perspective, pwede. Perspective lang naman nagkakatalo yan. Okay, bigyan ko kayo sample ha. Yung legal separation, pwede mo sabihin hindi ka nanira ng pamilya. Why? Because if you're legally separated, pwede ka makipagrelasyon. So technically, wala ka sinisirang pamilya kasi legally separated na yung mag-asawa. Legally separated na, or kung hindi man na-declare na legally separated sila, ilang years na silang hiwalay. Kahit sabihin mo, more than 10 years na silang maghiwalay. So, sa mata ng tao, technically, wala ka sinisirang pamilya kasi matagal na kayong hiwalay. Kasi, bago ka pa dumating, sira ka na. So, yun yung misleading. Misleading yun. Kasi bakit? Wala ka bang sinisirang pamilya dahil matagal, almost 20 years o 10 years na silang magkahiwalay? Porket ba 10 years o 20 years na silang magkahiwalay, hindi mo sinisira yung pamilya nun kasi sira na sila bago ka pa dumating. Yun yung misleading. At sa buhay ng tao, kagaya sa PPB, maraming bagay ang misleading. Maraming bagay ang misdirection. But only time could tell. And social media is not a court. So sa Big Brother house, ang bumoto sa Chares is hindi yung taong nakakakita sa TV at nakakakita sa TikTok, nakakakita sa live stream. Ang bumoto sa kanila is yung nakasama nila sa loob ng bahay. Walang live stream, walang social media. Sila. So, kahit anong pa sabihin nyo, iba pa rin yung malapit ka. At walang bias yun kasi hindi naman nila kamag-anak yung Chares. Ibang tao yun. Kasi pag kamag-anak mo, may bias eh. Pagtatakpan mo yun. So, yun lang po.